Ito si Cyrus. Siya ay security guard. Si Cyrus nagtatrabaho sa Imasen Philippine Manufacturing Corporation, isang kumpanya ng paggawaan ng mga auto seat recliners at slide adjusters. October 5, 2002, 12:40 a.m. Nag-check si Cyrus sa premises ng planta. Habang nag-iikot si Cyrus, nakarinig siya ng bukas na industrial fan. Sinundan niya ang tunog dahil papatayin sana niya. Nakarating siya sa may tool and die section. Nakita niya ang dalawang empleyado na nagtatalik sa sahig. Karton lang sa pin nila. Ito ay sina Ramon Chito at Joan. Hinire sila ni Imasen as manual welders way back 2001. Bumalik agad si Cyrus sa guardhouse at pinaalam sa kanyang kapwa guard, si Danilo. Pumunta si Danilo at nakita na pauwi ng maraming empleyado sa area. Si Ramon Chito naman, kinuha at sinuli na ang karton. Nagbigay ang mga guard ng handwritten incident report sa Finance and Administration Manager. October 14, 2002, pinadalhan ng memo ang dalawang empleyado para mag-submit ng explanation. Nag-submit sila ng explanation. Natutulog lang daw sila nung time na yan. At marami daw empleyado sa area, kaya imposible ang sinasabing pagtatalik. Nag-conduct ng hearing ang kumpanya. Dito, nireiterate lang ng dalawa ang kanilang version ng pangyayari. December 4, 2002, nakatanggap ulit ng memo ang dalawa. This time, tineterminate na sila for gross misconduct contrary to the existing policies, rules, and regulations of the company. Sumunod na araw, pumunta ang dalawa sa NLRC at nag-file ng complaint for illegal dismissal. Ang labor arbiter nag-decide in favor ni Imasen. Valid ang dismissal. Ang pinoint out ng labor arbiter, walang masamang motibo ang mga security guards. Nag-appeal ang dalawa sa mismong NLRC at ang appeal ay dismissed. Inakyat ng dalawa ang kaso sa Court of Appeals. Agree ang Court of Appeals na may nangyaring pagtatalik, pero hindi agree si Court of Appeals na ang nangyaring pagtatalik ay serious misconduct. Sabi ni Court of Appeals, wala daw wrongful intent na kinakailangan sa batas para masabing may serious misconduct. Kaya binabaan lang ang penalty to 3-month suspension. Ang Imasen, iniangat sa Supreme Court ang kaso. Ang issue, ang pagtatalik ba sa loob ng company premises during working hours ay pwede bang masabing serious misconduct under Article 296 ng Labor Code? Ang batas ay ginagarantiya sa bawat empleyado o manggagawa ang tinatawag na security of tenure. Secured ang isang tao bilang employee na hindi siya basta-basta mapapali sa posisyon na pinanghahawakan niya. Ito ay naaayon sa principle ng social justice, isang prinsipyo na nasa konstitusyon at nagsasaad na ang lahat ay may pareho o equal na rights, opportunities at protection. Ang Korte Suprema hindi naghe-hesitate na ipawalang bisa ang isang act ng employer na nag-aalis ng security of tenure ng isang empleyado, maliban na lamang sa mga dahilang nakasulat sa batas o sa labor code. Hindi rin naman ibig sabihin na dahil may social justice, lahat na ng labor dispute, panalo agad ang empleyado. Nire-recognize din ang mga karapatan ng employer at ang kanilang prerogative para mag-manage ng mga operations nila. Ang employer pwede mag-regulate sa lahat ng aspeto ng trabaho, mula sa pag-hire, sa work assignments, sa paraan ng pagtatrabaho, oras at pati lugar, even sa dismissal ng mga empleyado, as long as ginawa yan in good faith, hindi para alisin ang karapatan ng empleyado. Ang serious misconduct, isa sa mga ground para masabing justified ang employer sa pag-dismiss sa employee. Ang misconduct ay isang maling pag-uugali, lumalabag sa isang established na rule, isa siyang pinagbabawal na gawain, isang kapabayaan sa tungkulin na willful or sadya at may intention na masama. Hindi lang basta nagkamali, yun ang misconduct. Para maging serious ang misconduct, dapat ang karakter ay grabe o malala, hindi yung walang kwenta lang. Isa pa, dapat related sa performance ng kanyang duty bilang empleyado at nagpapakita na hindi na siya fit
para ituloy ang pagtatrabaho sa kanyang employer. Pangatlo, dapat may maling intensyon. Sabi ng Supreme Court, tama ang NLRC na may serious misconduct. Ang pagtatalik dapat ginagawa in private kung saan at kung kailan hindi makaka-offend ng public decency o makakaistorbo sa pangkalahatang moral o yung mga moral na katanggap-tanggap sa lipunan. Hindi yan ginagawa sa work environment. Pero sila, ginawa nila yan sa loob ng premises ng kumpanya at during working hours. Hindi lang nila dinisregard ang company rules, pati yung moralidad at ethics sa kumpanya na apektuhan ng kanilang ginawa. Isa pa, doon sila nagtalik sa area kung saan madali sila makita ng mga kapwa nila empleyado. Pati yung kung kailan nila ginawa yung pagtatalik, yun yung oras kung kailan may mga empleyado na nandoon sa kanilang mga respective posts. Dahil dyan, grave ang karakter ng kanilang misconduct. Dismissal ang dapat ipataw. Ang kanilang ginawa, labag sa socially and morally accepted human public behavior. Sa ginawa nilang yan, nagbibigay sila ng open invitation sa iba para gawin ang ganyang gawain at i-disregard ang mga rules ng kumpanya, pati respeto hindi lang sa kumpanya kundi pati sa kapwa nila empleyado. Therefore, tama lang na sila ay patawan ng dismissal. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.